rin malakas ka na. Ito yung panahon na yun. Ito yung panahon. Naka-live na ba tayo sa Facebook? Okay. Ito yung panahon na wag ka lang pumalag, kunyari malakas ka na. Sabi ni Chris din, Pag hindi mo kayang pumalag, wag ka na lang talagang pumalag, manahimik ka na lang. Ganun lang naman kasimple yun eh, diba? Pag di mo kayang pumalag, wag ka na pumalag, manahimik ka na lang. Just shut up and walk away, boy. Shut up and walk away. Yun lang kaya mong gawin. Yeah. Just keep your mouth shut and walk away. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Medyo masama ang pakiramdam ko, masama rin ang pakiramdam ni Gail. We only have a few hours of sleep, kulang na kulang ng tulog. Still, hindi kami nagrereklamo. Tuloy-tuloy ang trabaho, basta kaya pang tumayo at hindi masyadong nahihilo, diretso ang trabaho. Pag nahihilo, matutulog muna, papahinga muna, kung kailangan, baka umabsent. Pero hindi naman nangyari, so, ayun. Steve, yung kanina, sige, go. Yan, sabi ni user 10827271716. Idol, any tips po paano magkatrabaho na ang estudyante na no experience sa work? Brother Raymond de los Reyes, maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Maraming salamat. Mahal na mahal ko to si RDR. Sobra mahal na mahal ko talaga to. Ito yung taong nakakaalala sa akin kahit hindi naman niya talaga ako kailangan sa buhay niya. Mahal na mahal ko to eh. Mahal na mahal ko talaga, malapit na malapit sa puso ko yung mga taong nakakaalala sa akin kahit hindi nila ako kailangan. Maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Eto, medyo masama ang pakiramdam pero tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay. Kasi alam mo naman, mahirap lang tayo. Ordinaryong taong bayan. Nagbibenta lang ako ng ano. So ako ay isang basurero na isang tindero na kanto. Good evening, Baradir! Hige. Now, go! Sabi ni YS Tuna, boss, tanong ko lang, need mo ba talaga pakialaman si Bugoy kahit may movement ka naman and then para saan? Kung walang lalaban sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Isipin mo kung gaano karaming tao ngayon yung napaniwala niya na wala daw sinabi si God. Wala daw sinabi si God na huwag kang mag-asawa ng marami. Talaga ba? Talaga ba? May nababasa nga akong gano'n eh. Bugoy, mag-iingat ka sa pagsasalita mo. May mga taong matatalino na nagbabantay. Hindi ko sinasabing ako yun. Pero maraming mga tao sa social media na nagbabantay sa mga kilos ng mga influencer. Huwag mo kayaan yung sarili mo magmukhang tanga sa social media tapos hindi mo naman pala kayang pumalag. Hindi mo pala kayang depensahan yung sarili mo sa mga bagay na pinagsasabi mo na wala ka palang patayan. Ingatan nyo ang sarili nyo. Ingatan nyo ang sarili nyo. Okay. Ano mas reliable na libro, idol? Biblia or Quran? Syempre, depende sa paniniwala mo. Kung Muslim ka, Quran. Kung Kristiyano ka, o ano, o Mosaiko, syempre, Biblia ka. Ganun lang yun. Depende sa paniniwala mo kung ano mas reliable source. Pero you'll rely on your old books. Mag-rely kayo sa mga lumang libro ninyo. Bakit? Kasi kung totoo man na meron Diyos at merong nakipag-usap talaga sa Diyos, malamang ipinasulat niya yung libro, kung ano man yung libro ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Diba? Ingatan nyo, Pilipinas, ang sarili niyo sa pag-iimbento ng konsepto tungkol sa Diyos. Ang Diyos ang magpapakilala sa sarili niya. Ngayon, sa pagpapakilala niya, nagpasulat siya ng mga libro. Pagbasihan nyo yung mga lumang libro kasi maraming mga taong naniniwala na lang basta sa sarili nilang paniniwala eh. May mga tao nga nag-iimbento na lang ng paniwala nila tungkol sa Diyos. Ayaw maniwala dun sa mga lumang libro eh. Ano ngayon ang labas? Ang labas, inimbento mo na lang yung Diyos mo. Ingatan nyo sarili nyo sa Pilipinas sa mga ganong klase ng konsepto. Ang aga nyo po nagtinda. Hindi po ako maaga. Actually, tapos na kami. Paubos na to eh. Pinapaubos na lang namin. Bale, ilang order na lang yung gulay natin? Wala na, sir. Ha? Wala na po. Wala na? Ayun. Meron na lang karne, taba, sabaw, at saka konting kanin. Yun na lang meron. Pinapaubos na lang namin to. Medyo malakas ang kita namin ngayon kasi Sabado tapos swelduhan pa. Swelduhan ngayon, no? Swelduhan. Okay. Sabado tapos swelduhan. So, kahapon, hindi ko na-expect. Grabe yung kahapon. Na understock kami kahapon. Sobrang understock namin kahapon. Dumating kami rito, yung dala-dala namin, good for 1 day lang eh. Pero yung dumating na tao, good for 3 days na eh. So yun. Good morning po. Lagi ako nanonood sa live nyo. Salamat, sister. Na-appreciate kita. Ikakataba ng utak mo to.
Ano naman to eh, charity lang naman ito. So, just so you know, charity lang ito. Wala naman akong kinikita rito, hindi nyo napapansin. Walang ads, walang stars, walang commercials. Diba? So yun, charity lang ito, makatulong ako sa kapwa-tao. Ligtas ba si Solomon? Hindi ko alam eh, totoo. Buti na lang alam kamo, hindi ako ang Diyos. Maganda yung tanong na to ha, si Kebs Timondong. Ang alam ko, nagalit sa kanya ang Diyos. Pero kung pinatawad siya pagkatapos nun, hindi ko alam, wala akong nabasang ganun eh. Hindi ko alam, wala akong nabasang ganun eh. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung ligtas si Solomon. Hindi naman kasi ako may-ari ng langit eh, hindi rin ako tagapagligtas. So, ang hirap naman magsalita ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Ang hirap din magsalita ng mga bagay na hindi ko naman nabasa sa Biblia. Eh, tignan mo, katulad kay, ano, diba? Ayokong gumaya katulad kay Bugoy na nag-imbento lang ng konsepto, tapos sasabihin niya, humanap ka. Tapos nung makakita, ngayon nilalabanan siya ng debate, ayaw niyang magsalita. Diba? Kawalan naman ng bayag yun, Bugoy. Kawalan ng bayag yung ginagawa mo. Sasalita ka ng tungkol sa Diyos, tapos nag-imbento ka ng konsepto, tapos nagpapahanap ka ng pruwebang kontra dun sa konseptong inimbento mo. Nung makahanap, tahimik ka ngayon. Hindi ka nagsasalita, diba? Boss, may checkpoint ba dyan? Walang checkpoint, pero may police dito. Hindi naman sila nagche-checkpoint, pero syempre, wag ka lang fictitious. Wag ka lang aarte na fictitious ka. Ayun, sige. Sabi ni, sir, tips idol para sa pinagkakakitaan. Ang tip ko sa inyo para sa pinagkakakitaan, katulad din ng Project 1M. Ito ang pinakamagandang tip. Yung, yung 3 points. 3 points. Yung 3 points. Una, tatabaan mo utak mo. Pangalawa, sisipagan mo ng husto. Pangatlo, mag-iipon ka. Doon lang sa tatlo na yun, halos lahat ng problema umiikot. Wala kang customer, masipag ka naman, nakakaipon ka naman, pero konti lang talaga customer mo, baka di mo tinatalinuhan sa marketing. Ang problema mo halimbawa, wala ka masyadong maraming pera, pero masipag ka naman, tinatalinuhan mo naman, baka hindi ka kasi nag-iipon, puro luho inaatupag, nilalabas mo agad yung pera sa negosyo. Maraming customer, nag-iipon ka, pero hindi sobrang dami nung naiipon mong pera, tapos yung customer nalalaglag na lang, baka hindi mo sinisipagan. Titignan nyo dun sa tatlo. Tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, tapos pag-iipunan mo. Tignan mo, makakarating ka kagad sa 1 milyon. Oo, it may take some time. Makakari abuti ng 2 taon, o baka 5 taon. Pero, hindi naman siguro aabuti ng 10 taon yan, basta tatabaan mo utak mo, sisipagan mo, pag-iipunan mo. Hindi ka aabuti ng 10 taon, tanggalin mo lang muna yung luho sa katawan. Yun muna, pinakamalaking tip ko sa inyo, tanggalin nyo muna luho sa katawan. Matuto ka rin magtrabaho hanggat kaya ng katawan mo. Siyempre, pag hindi kaya ng katawan mo, be practical, magpahinga ka. Yun ang sagot ko. Next question. Ayan. Sabi ni Smiley, totoo bang may alagang pagong si Solomon? Hindi ko alam. Ako may alaga akong pagong. Ako may alagang pagong. Hindi ko alam. Pero sa yaman ni Solomon, palagay ko maraming alaga yun. Kasi, yung yaman niya, naiahalin tulad halos sa sa maraming hari sa iba't ibang parte. Diba? Mayaman talaga si Solomon. Nakilala siya sa talino at saka sa yaman pati sa kapangyarihan na rin at the same time. So yun, palagay ko, kung ikaw man yung hari, di ba? Siyempre, manghuhula lang naman ako doon sa parte na yun. Hindi naman ako presentado, alsado na katulad ni Bugoy na sigurado sa pinagsasabi, tapos mali, di ba? Pero siyempre ako, sasabihin ko sa'yo, diretso, nanghuhula lang ako. Kung ikaw si Solomon, palagay mo ba, konti lang ang magiging alaga mo, sobrang yaman mo, sobrang powerful mo ba? Di ba? Konti lang ba magiging alaga mo? Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi ni Zemen Shai, Repa Pits, ano tinda mo at saan banda yan? Ano to, sinigang na baka, dito to sa harap ng Barangay Hall, ng Mahabang Parang, sa Angono, Rizal. Kailangan ko i-highlight yung Angono kasi meron ding Mahabang Parang Barangay Hall sa Binangonan. Angono, ito Angono. Meron kasing napachamba doon napunta sa Binangonan Tapos na-realize nila, teka muna, Mahabang Parang, parang puro pilapil na to Sige, next question. Ayan, sabi ito, kanina pa tumabanat sa si Ice, waiting ka daw na may expose ka ni Makagago. Malabo akong i-expose ni Makagago. Hindi pinagtsatsagaan ni Makagago yung mga tulad ko. Ang tinatarantado lang ni Makagago, yung mga tipong kumikita nang wala sa lugar. Wala sa hulog, nanloloko ng kapwa-tao, specifically nanloloko ng kapwa-tao. Malabo akong i-expose ni Makagago. Hindi naman ako nanloloko ng kapwa-tao Wala akong hinihingi sa kapwa-tao. Kung bumili ka dito, bumili ka ng pinaghanap buhayan ko.
Pero social media, wala nga akong kinikita sa social media, nakita nyo naman, di ba? Wala akong monetization, canceled out ang monetization ko dahil sa tabil ng bunganga ako. Masyado matalas yung bibig ko eh. Ayaw ni social media ng ganun eh. Ayaw ni social media ng real talk. Ang gusto niya, yung mga labas-labas suso, ganun, kalog-kalog, tuwad-tuwad. Yan ang gusto ng Facebook eh. Yan ang gusto ng Facebook. Yung mga kaululan. Sige, next question. Ayan, sabi naman ni Kirby, ano daw masasabi mo kay Josh Mojica? Arrogante siya sa social media, pero nakilala ko siya personal. Okay naman siya. He's not too bad of a person. Sa social media lang siya arrogante, pero sa tunay na buhay, hindi naman masyado. Hindi masyado. Okay lang, parang normal na bata lang siya sa tunay na buhay. Meron ngang ganda ng ugali si Mojica eh, na pag nakatalikod ka, pag nakatalikod ka, pag hindi mo alam. Meron siyang ganda ng ugali na kapag kakayo-kayo lang, meron siyang ganda ng ugali na nagtatanong siya. Nagtatanong siya tungkol sa maraming bagay and he's like a sponge. He absorbs everything. Sa social media, yun, maririnig mo talaga, arrogante talaga siya. Mayabang nga eh. Minsan may mga pagkakataon, hindi na nga arrogante, hindi na nga mayabang eh. Ang tawag na nila doon, mata pobre. Meron siyang ganong tendency sa social media eh. Hindi ko alam kung totoo yun na pag humaharap ba siya sa camera, talaga bang ganon talaga siya? O baka palabas niya lang yun? Hindi ko alam. Pero ang tunay na buhay kasi nakita ko, okay naman siya. He's not too bad of a person. He's not too bad of a person. Marunong din siya umamin pag nagkamali siya. Marunong din siyang humingi ng sorry pag nagkamali siya. Yan. Nakilala ko siyang ganun. Nakilala ko siya behind the scene. Kaya mo lang, okay lang yan. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni Nico. Meron akong ganun sa ulo. Sige, go. Nico ni D. Bossing, magkano kapital mo sa pagtitinda ng sinigang? Dito sa pagtitinda ng sinigang, 50 mil. Sinigang na baka, brother. Kaso wala ng gulay. 120 lang to, kasama na kanin. Kaso wala ng gulay. Yun nga lang, wala na nga lang gulay. Ubus na, kakaubos na ng gulay. Pero may karne pa, tsaka taba. Yun ang pagkakilala ko kay Josh Mojica. Okay naman siya. He's not too bad of a person pag nakilala mo sa tunay na buhay. He's actually very thoughtful. You may find it interesting. He's very thoughtful. Personal na buhay, pero social media talang tangina. Kupal talaga. Mas kupal pa yata sa akin yung putang inang yun eh. Pagdating sa social media, yung kakupalan niya unjustifiable sa social media. Yung kakupalan niya nagmumukha ng katangahan sa social media. Social media, pero sa personal na buhay okay naman siya. Not too bad. Ay, wala nang Ang dami niyo pala. Wala nang gulay. Hindi, sige, okay lang. 120 ngayon to. 100 na lang. Wala nang gulay eh. Sige, next question. Ayan. Sabi ni Monkey D. Dragon, anong masasabi mo sa pag-ignore ni Carlos Yulo sa mother niya? Nangyayari kasi yung kapag mali yung pagkakapalaki ng magulang eh. Siguro, alam niyo naman ako ano nangyari, 'di ba? Yung magulang niya, ginagastos yung pera niya nang walang approval niya. Yung nanay niya kumakampi sa kalaban, that's direct betrayal. Diba? So, alam mo yun, nakakita kasi ng kagaspangan galing sa kanya. Tapos dumating na sa punto na ito na, nakakatayo na sa sariling paa. O ngayon, ngayon na nangyari? Wala, nawala ng utang na loob yung bata kasi sobrang kakupalan siguro ng nanay niya. Diba? Meron ganun kasing klase ng magulang yung ginagawang breadwinner yung mga batang, wala naman sa lugar kasi bata pa naman yung magulang. O tapos ngayon, nagpapaawa ngayon sa internet yung nanay na para bang, may kapasidad naman silang mamigay ng pagkain pero nag-o-online selling ngayon yung nanay. Na hindi mo alam kung totoo bang nag-online. Good evening, brother. Hindi mo alam kung nag-online selling ba yun para kumita talaga totoo ng pera kasi nahirapan talaga sila sa buhay o parang marketing stunt lang. Diba? Hindi mo alam eh. Pero alam mo, isang bagay yung sigurado ko. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya ihiwalayan. Ang maingat nagpapalaki ng kanyang alipin, magiging anak niya ito sa wakawakasan. Tignan mo, anong nangyari? Anak niya si Yulo, si Carlos. Tapos anong nangyari? Paglipas ng ilang panahon, nanalo yung bata, bla bla, nakakatayo na ngayon sa sariling paa. Ngayon anong nangyari? Naging total stranger. Naging kaaway. Di ba? Sabi ni Koy, tungaw ka daw. Naniniwala ka ron? Tanga mo naman para maniwala ka ron. Nakita mo naman na di ba? Hindi nga niya kayang panindigan yung mga pinagsasabi niya sa social media. Hinamon ko ng debate, hindi man lang nagsalita eh. Naniniwala ka ron? If he still has credibility para sa'yo,
kung may credibility pa rin siya para sa'yo, bahala ka na lang sa buhay mo. Bahala ka na lang. Hindi, ganito gawin nyo. Kayo mga naniniwala kay Goy, sumunod na lang kayo ron. Bigay nyo pera nyo dun. Dun, bigay nyo pera nyo. Tapos balikan nyo ako after 5 years. Balik kayo sa akin after 5 years. Tingnan natin kung ano tsura ng buhay nyo. Sige, next question. Wait lang po, sir. Ay, sorry. Nagsaserve ka pala. Ako muna ang babasa. Lods from LU, bigyan mo ako ng liwanag ng utak ni Koy Koy na maangas sa salita. Bigyan mo ng liwanag ang utak. Junmoon. Ganito, tungkol doon sa bigyan daw ng liwanag yung utak ni Koy, malabo sa sabaw ng pusit na tumanggap ng liwanag yun. Malabo sa sabaw ng pusit na tumanggap ng liwanag. Kasi ang sabi ni Solomon sa Biblia, mas may pag-asa pa, may higit na pag-asa ang isang mangmang kaysa sa isang tao na pantas sa kanyang sarili. Yung mga taong dunung-dunungan, walang pag-asang matuto yan. Matututo yan galing sa mga kaaway. Malabo sa sabaw ng pusit yan. Mga taong dunung-dunungan, they think that they have everything figured out. Pakaramdam nila, alam na nila lahat ng bagay at hindi sila nagkakamali. Tignan mo, sabi nga niya, 'di ba, humanap ka ng ebidensya na wala raw may sinabi si God na huwag ka mag-asawa ng marami. Humanap ka ng ebidensya, hanapin mo, hanap ka. Sabi niya ganun kay Franklin Monyanyo. Tignan mo ano nangyari. May mga tao ngayon nakahanap ng ebidensya. Temo, pagkatapos makahanap ng ebidensya ng mga tao tungkol sa mga sinasabi niya, nakakontra dun yung ebidensya at may talata talaga sa Biblia na nagsasabi talaga na ang Diyos mismo magsabi, huwag ka mag-asawa ng marami. 18 ng Deuteronomio. Pagkatapos nun, nagsalita pa ba si Koy? Pagkatapos nun, nagsalita pa ba siya? Ba? Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Kung yan yung gawain niya, magparami ng asawa, wala akong pakialam doon. Personal niya yan eh. Hindi naman ako mahilig sa personalan eh. Hindi na. Wala akong pakialam doon. Bala ka, kahit 100 pa asawa mo, kahit 1,000 pa asawa mo, wala akong pakialam doon. Pero ang punto kasi, nagsalita siya ng tungkol sa Diyos eh. It's as if para bang totoong-totoo yung sinasabi niya tungkol sa Diyos, inilabas niya sa social media. So ako, kumukontra lang sa bagay na sinabi niya sa social media. Ayun. Ang hamon ko naman, debate eh, di ba? Decente naman yung hatol ko eh. Ang hatol ko, ang hamon ko, debate. Hindi suntukan, hindi barilan, bla bla, etc. etc. Yan. Yan. Okay. Question. AJ Fermanejo. Ganito ba kapag nagsisimula ng business, parang lahat ng tao sa buhay mo nagsisipag-alisan? Oo, ganito. Kasi pag nagsimula ka ng business, pakiramdam ng mga taong walang malay sa pagnenegosyo, big time ka na kagad. Where in fact, tangina, tattad ka nga ng utang eh. Pagka nagsisimula ka pa lang ng negosyo, tattad ka ng utang sa mas madalas na pagkakataon, maliban na siguro, sobrang dami mong pampuhunan, swerte ka. O ginalingan mo ng gusto bago ka nagsimula ng negosyo. Pero ang karamihan sa mga nagsisimula ng negosyo, tangina, hirap na hirap. Ang hirap magsimula ng negosyo, mas madali pa maging empleyado. Pagka clock in mo, clock out ka, uwi na, tahimik na buhay mo. Mas madali maging empleyado eh. Hindi nga lang masyadong maraming pera. Diba? Yun ang punto eh. Hindi masyadong maraming pera. Kung magkano man yung kinikita mo, baka tumaas lang paglipas na 1 taon, 2 taon. Mas maraming pera sa negosyo kung magaling ka. Pero kung hindi ka magaling sa negosyo, tangina, papasabugin mo lang ang ulo mo. Mga tao ayaw sa'yo. Diba? Kasi pakiramdam nila madamot ka. Kahit na totoo, nagsisimula ka pa lang talaga, wala kang ibibigay, wala kang papahiram sa kanila. Mga tao naglalapitan sa'yo, uutang, hihingi. Mga kamag-anak mo, pipilitin ka na kunin mo silang empleyado kahit hindi naman pwede at kahit hindi pa kaya. Tapos sasabihin ngayon na nanay mo, tulungan mo naman si ganito, tulungan mo naman si ganun, tulungan mo naman si ganyan. Pukin ang ina mo, lahat na lang ng tao gusto patulungan sa'yo. Akala mo naman mga kailangan ng tulong ng mga putang inang mga tamad. Ang totoo, nanghihingi lang talaga sila ng pera. Tinatamad sila magtrabaho o nagtatrabaho man sila. Pero maluluho sila, inuubos nila pera nila. So ngayon, anong nangyari? Ang gusto nila, manghingi ng pera sa'yo. Tapos ngayon, ikaw na ngayon ang pinakamasamang tao pag negosyante ka. Pag negosyante ka, ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo. 240 nakuha. Yun, ganun kasimple. Sige, Gail, next question. Sige po, dagdagan ko na lang po ng sabaw. Wait lang po, sir Sige lang. Saga mo na ha, sandali lang ha, magsusukli muna ako. So yun, kung kaya mong tiisin yung pampupula ng mga tao at saka yung kaululan ng mga tao na walang malay sa pagnenegosyo, you're welcome to do business. Pero pag hindi mo kaya yun, wala kang mental fortitude, tangina, pasasabugin mo lang ulo mo. Marami na akong nakilalang tao na pinasabog yung ulo nila o sinabit yung leeg nila sa kisame. Mga negosyante. Mga totoong negosyante yun ha, nadali ng pandemya. Yung iba doon, kaibigan ko pa nalulungkot nga ako Magkikita-kita rin naman kami nun pagdating sa kabilang buhay, tapos magkikwentuhan kami ng lahat ng bagay na nangyari tungkol sa mga buhay nila doon. Ngayon na nandun na sila sa kabila, at tungkol sa buhay ko dito habang nandito pa ako.
Kwento ko sa kanila lahat ng updates na nangyari sa buhay ko. Kikita-kita rin tayo doon eventually pagdating ng dulo. Yun. Yun ang masasabi ko ron. Tungkol sa pagnenegosyo, tangina, mas masalimuot ang mundo ng mga negosyante. Mas madali pa maging empleyado. Oo, mas maraming pera sa pagnenegosyo kung papaldo ka. Pero kung hindi ka papaldo, tangina. Yan ang pinakamabilis na paraan para lahat ng inipon mo mula pagkabata mo, ubusin mo. Yun ang sagot ko ron. Ito, 260. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni R. Okay lang po ba mag-business habang nag-aaral? Okay lang. Kung kaya mong pagsabayin. Pero kung given the chance to choose between studies at saka pagbe-business, mag-aaral ka. Kasi pundasyon yan eh. Saglit lang yung panahon na pwede kang mag-aral sa eskwelahan. Kasi when life gets in the way, meron ka ng bills sa binabayaran, may anak ka na, may asawa ka na, may business ka na, ang hirap nang bumalik sa pag-aaral eh. Ang hirap nang bumalik sa pag-aaral. Ngayon, ang pinakamaganda, tapusin mo pag-aaral mo, tapos siya ka mag-business. Kasi pagkatapos mo ng pag-aaral mo, you have your entire life hanggang mamatay ka, mag-business ka. Diba? Pero napakabihira ng mga taong nakakabalik pa sa pag-aaral pagkatapos tumigil sa pag-aaral. Sobrang bihira ng mga tao na nakakabalik pa sa pag-aaral pagkatapos tumigil sa pag-aaral. So if given the chance to choose between business and studies, choose studies. Pundasyon yan. Pag matibay yung pundasyon mo, wala ka masyadong malaming problema. O ito, bigyan ko pa kayo ng bonus. Ito, detalye. Gusto mo ng detalye? Ito, detalye. Kapag ka dumidiskarte ka, oo, meron ka rin naman chance ang umusad. Diba? Wala naman tayong problema ron eh. May chance ka talagang umusad. Pero mas madaling dumiskarte kapag may diploma ka, mas mabilis kang makakaipon pag napopromote ka sa trabaho kasi may diploma ka, mas lumalaki sweldo mo, nakakaipon ka. Ngayon, pag nag-business ka at dumiskarte ka na, tangina, mas malaki-laki ngayon ang pandiskarte mo. Kasi malaki yung naipon mo galing sa promotion mo sa mga trabahong pinanggalingan mo eh. Diba? Alam mo, Pilipinas, matuto kayo. Yung mga social media influencer na nagsasabi na huwag ka nang mag-aral, ipagkalulu mo na lang ang magulang mo at yung perang pang-tuition fee ng magulang mo, ipang business mo na lang. Tangina, mga ulol yun. Yung mga tao na yun, gusto lang nilang ilagay sa bulsa nila yung mga pera ninyo. Wala nang kanin, sir. Wala tayong kanin? Okay, sige. Next question. Tanong naman po ito ni Jen's Wildlife. Ayos ba? Ano daw pong Sarap masasabi mo sa mga taong walang puso sa mga hayop? Tangina. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan. May mga tao talaga walang puso talaga. Tangina, may mga tao ka walang puso sa sa mga kapwa-tao nila. Tamo. Okay, sige, gusto mo mga hayop? Okay lang, sige. Pero tignan mo, ito mas mataas kaysa sa mga hayop, mga tao. May mga influencer na ulul talaga. Meron talaga mga influencer na ulul. Yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Tapos nagtayo siya ng course para sa kanya papunta yung pa tuition fee mo. Ulul ang puta. May mga tao talaga straight out ulul. Tangina, wala nga siyang maibira sa akin, babanat niya sa akin. Yan ikang influencer ninyo, mag-ingat kayo ka dyan. Merong yung criminal record. Tangina mo, siguraduhin mo may criminal record ako, ulul ka. Pag siningil ko sa'yo yung sinasabi mo may criminal record ako, baka wala kang mailitaw. Baka maihi ka sa salawal mo, sinasabi ko sa'yo. Siguraduhin mo may criminal record ako. Magaling kaya ako. Tangina, hindi nagpapahuli. Hindi ako nagpapahuli. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni SKL. Alam mo, problema ko lang ngayon, yung sakit ko. Sa mga pakaramdam ko, hinalaglat ako eh. Gego. Tanong po ni SKLB, advisable po ba na mag-aral ulit kapag 30s na or magnegosyo na lang? Hindi ka mabangga. Putang ina, kinabahan ako. Putang ina, kinabahan ako ron. Yung babae nagmamaneho ng motor, nag-slow down kasi may humps dito. Yung Montero sa likod niya, munti ka na mabangga. Tangina, inches na lang. Kinabahan din yung Montero na yun, sigurado. Ano nga ulit yung tanong, putang ina? Ayan, advisable po ba na mag-aral ulit kapag 30s na o magnegosyo na lang? Depende sa kung ano gusto mo sa buhay. Kung ang gusto mo magnegosyo, pwede ka naman mag-aral ng business eh. May mga business school naman eh, diba? Kung afford ng oras mo. Siyempre, pag hindi na-afford ng oras mo, ibang usapan yun. Pag ang negosyo, tingnan mo, mapapansin nyo, maraming negosyante bumabalik sa pag-aaral. Bakit bumabalik sa pag-aaral? Kasi alam nila makakatulong sa kanila yung mga bagay na matututunan nila sa eskwelahan sa business school. Bakit makakatulong? Kasi yung mga nagtuturo doon, mga totoong negosyante, 100 na lang po. Tangina, business school nga eh. Pwede ba naman business school tapos walang mga negosyo yung nagtuturo doon? Alam mo, Pilipinas, talinuhan nyo. Yung mga influencer mong nagsasabi na, yung mga teacher nyo, nagtuturo sa inyo tungkol sa business, wala ikang mga negosyo. Ulul ang puta. Kaya nga tinawag na business school eh. Ulul ang puta. Yung mismong may-ari nga ng eskwelahan, negosyante. Tangina, bugok ang putang ina. Napakaraming tao, bugok ang utak sa social media. Hindi dahil, Pilipinas, pakinggan ninyo ako, hindi dahil social media influencer, ibig sabihin niya matinong tao na.
Hindi dahil social media influencer, ibig sabihin niyan, alam na niya lahat ng bagay ng buhay. At hindi ibig sabihin social media influencer, tama na kagad ang pinagsasabi. Kahit ako, hindi automatic na lahat ng sinasabi ko tama. Suriin mo rin, tignan mo rin, ungkatin mo rin, baka mali yung pinagsasabi ko. Diba? Ganun lang naman yun eh. At tignan mo, nung inungkat ko si Bugoy tungkol sa mga pinagsasabi niya, tignan mo, hindi makapalag. Diba? Kaya ngayon, yung mga alipores niya, yung mga aso niya, yan ang mga nagkakakahol. Pagtanggol nyo, boss nyo. Pagtanggol nyo kasi hindi kayang ipagtanggol ng boss nyo yung mismo sarili niya. Kahiyaan puta. Ang tapang mo sa social media, may pasuntok-suntok ka pa na ganun. Puta, yung mga pinagsasabi mo pala, hindi mo pala kayang panindigan. Nakakahiyaan puta. Tanginang yan. Ano, yung mga pasuntok-suntok mo, mga patatu-tatu mo, ano yan, design? Design, panakot, tangina. Di ka nakakatakot, gago. Di ka nakakatakot. Yung mga pinagsasabi mo, panindigan mo, yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot sa akin, intelligence. Yun ang nakakatakot sa akin. Sige, next question. Ay, teka, nagsaserve pala si Gil. Wait lang, ha? Wait lang. Nagsaserve si Gil, eh. Ang aking tagabasa, nagsaserve. Wait lang. Ako naman na magbabasa ngayon galing Facebook naman. Isa lang po. Idol, bigyan mo ako ng liwanag ng isip. Patrick Kel, Idol, bigyan mo ako ng liwanag ng isip para mapaliwanagan ko ng maayos ang mga hawak ko ng mga tao na kailangan nating sundan ang boss. Maganda to. Idol, bigyan mo ako ng liwanag ng isip para mapaliwanagan ko ng maayos ang mga hawak ko ng mga tao na kailangan nating sundan ang boss o ang may-ari ng company. Kasi di naman ganun kahirap ang hinihingi ng boss natin. Eto, effective. Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. Lalo na sa mga may subordinate. May mga tao kayo sa ilalim ninyo. Eto, pinaka-effective na paraan para mapasunod mo tao mo based in my experience. Sa sarili kong experience mismo. Pakinggan ninyo ako. Kayo muna, sandali. Pakinggan nyo muna ako. Type yes kung nakikinig kayo. Isa sa mga pinakamalalaking bagay ito para ang mga tao in general mapasunod mo, including your sons, your daughters, your subordinates, and the people around you. Pag ikaw ang person in power, ito ay pinaka-effective na paraan para makapagpasunod. For you to be a good leader, you have to be a good follower first. Ito, pakinggan ninyo ako. Pakikinabangan mo ng husto ito. Pakikinabangan mo ng husto ito. Type yes kung nakikinig ka na ngayon. Yan, type yes muna tayo. Yan. Okay. Attentive yung mga taga-Facebook, ha? Mga taga-TikTok, ganun din. Yan. Ito, pakinggan ninyo ako. Pinakamabilis na paraan para makapagpasunod ng kapwa-tao, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon nila. Pag naiintindihan mo posisyon nila, kaya mo ring ipaintindi sa kanila yung posisyon mo. Bawa, katulad yan. Okay, sige. So, alambawa, manager ka, supervisor ka, may boss ka, may may-ari. Thank you, brother. Ilan to? 230 sir lahat. 230. 30? Yes po, 30. 230. Okay. Yun. Okay. Ito. Pakinggan nyo ako, ha. Ito, isa sa mga pinaka-effective na paraan para makapagpasunod ng tao. Ilalagay mo sila sa posisyon mo. Palit kayo ng kalagayan. Paano gagawin? Ito instruction galing sa boss natin. Kailangan natin sundin to. Bakit natin kailangan sundin? Kasi palit lang kayo ng kalagayan nung boss natin. Gusto mo bang palag-palag ang mga tao mo? Ganun kasimple. Ganun kasimpleng konsepto. Palit lang kayo ng kalagayan ng may-ari. Gusto mo bang magbayad sa isang tao na palag ng palag at ayaw sumunod sa instruction mo? Ganun, sobrang simple nun. As in, sobrang common sense niya. Bobo na lang ang hindi talaga makakagets dun. Sobrang simple ng konsepto. Palit lang kayo ng kalagayan ng may-ari. Kung ikaw yung may-ari, gusto mo ba na yung mga empleyado mo hindi sumusunod sa'yo kahit ikaw ang nagbabayad, tapos yung ginagawa nila, yung gusto lang nila habang ikaw ang nagbabayad sa kanila? Ganun ka simple. Sobrang simple ng konsepto. Ganun, lalagay mo lang yung sarili mo sa posisyon nila. Ano ba? Kasi ako, minsan panahon, nag-handle din ako ng mga tao eh. Diba? So, ako naman, sa pag-handle ng mga tao, pag halimbawa, ang tao ayaw sumunod sa akin, papapilang ko ngayon. Siyempre, sasama naman ngayon ang loob ng tao pagka pinapilang ko siya. Papaliwanag ko ngayon sa kanya, Brad, siguro maunawaan mo naman ako. Kailangan kong iserve sa'yo yung papel. Bakit? Kasi pag hindi ko sinerve sa'yo yung papel, ako ang papapilan ng boss ko. Kasi ibig sabihin nun, hindi ko ginagawa trabaho ko. Diba? So, mamimili lang ako sa dalawa. Either ikaw yung papapilan ko, na alam mo namang deserve mo naman talaga itong papel na to dahil sa lates and absences mo, o ako yung papapilan ng boss ko, at ako yung matatanggal sa trabaho kasi hindi ko ginagawa yung trabaho ko sa'yo. Maintindihan mo naman siguro, pare. Palit lang tayo ng kalagayan, maintindihan mo ako, maunawaan mo ako.
Ganun ang ginagawa ko sa mga tao ko. Tapos alam mo, wala sa mga tao ko palag-palag, wala sa mga tao ko sakit ng ulo. Bakit wala sa mga tao ko sakit ng ulo? Kasi naiintindihan nila yung posisyon ko. Naiintindihan nila na isang araw gusto nilang makapunta sa posisyon na meron ako. Gusto nilang mailagay sa isang sitwasyon o sa isang opportunity na meron ako. At hindi naman ako madamot eh. Yung mga taong sumusunod sa akin at nagbibigay ng resulta sa akin, iniaangat ko, ipinopromote ko rin. Yung iba pa nga, naging kaposisyonan ko na eh, paglipas ng ilang panahon eh. Hindi ako madamot. Alam ng mga tao ko yun. Alam ng mga empleyado ko yun na hindi ako madamot na tao. Bibigay ko sa'yo kung ano talaga eksakto yung deserve mo. Ibigay mo lang sa akin yung resultang hinihingi ko sa'yo. Ganun ka simple. Ano kailangan mo? Kailangan mo ng pera? O sige, makukuha mo yung pera. Bigay mo sa akin yung resultang hinihingi ko sa'yo. Bibigay ko sa'yo pera. Ganun ka simple. Magkano to? Okay na to? Lahat na to? Okay, sige. Good. Yun, ganun ka simple. Sobrang simple ng konsepto. Ilalagay mo lang yung sarili mo sa posisyon ng kabila. Tapos yung posisyon ng kabila, ilalagay mo sa sarili mo. Palit lang kayo ng kalagayan. Paintindi mo sa kanya na kung magpapalit kayo ng kalagayan, ganun din mismo, eksakto ang gagawin mo. Ganun ka simple. Sobrang simple ng konsepto, bobo ka na lang pag hindi mo naintindihan yun. Yun ang sagot ko ron. Good night, brother. Ingat kayo. Salamat. Balik kayo. Uy, takin na, naiwan mo yung mga tropa mo. Umanda rin tricycle yung mga tropa niya naglalakad pa sa likod. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Yuni, mas ayos po bang magtrabaho muna pang bayad ng tuition? Kung wala ka talagang choice, pwede naman yun. Oo, pwede yun. Lalo na kapag hindi ka magaling sa multitasking. Well, hindi naman considered multitasking yun eh. I will say time management. Pag hindi ka masyado magaling sa time management, pwede yun. Unahin mo muna magtrabaho, ipon ka ng pera, mag-tuition fee ka. May mga doktor akong kilala, naging doktor sila, matatanda na sila eh. May mga abogado rin ako nakilala, naging abogado sila, matanda na sila. Inipon na lang nila yung sarili nilang pera, pang abogasya, pang doktor. Tsaka na lang sila naging mga doktor, tsaka na lang sila naging mga abogado noong mga panahong may pera na sila. Pwede yun, pwede naman yun. Alam mo, either way works. Either way works. Pwede mong pagsabayin, mahirapan ka ng konti, o pwede ka mag-ipon muna, tapos tsaka ka mag-aral. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Kent, Idol, pag wala po, paano mawala ang pagiging mahiyain at tumaas ang confidence? Pag regular kang nakikipag-usap sa mga tao, pag regular kang dumidikit sa mga tao na hindi mahiyain at mataas ang confidence, parang katulad ko. Oh, umilaw, nakita mo? You see? Yun, dikit ka sa akin, tignan mo, malayo mararating mo sa buhay. Hindi ko naman kailangan ng pera mo, hindi ko hihingin yung pera mo, sa'yo yan. Meron pa, yata. Wala na. Ay, wala na yata. O, hindi, sige, pumarada lang kayo dito, tingnan natin. May karne pa sabaw. May karne Sabaw. O, benta mo ng, magkano ba? 100. O, sige. Meron pa, take out na lang. Ano na lang nga po yan? Wala na kasing wala na kasing karne. Wala nang gulay. Pwede kong order dito ng kanin sa kapitbahay. Mahaba pila bukas, maniwala ka. Haba ng pila nito bukas. Kanina, isang kanto ang haba ng pila eh. Kakatapos-tapos lang namin. Pwede kayo mag-dine in, pero sisikwat kayo ng kanin dun sa kabila. Asan na si Steve? Sige, next question. Ayan. Sabi ni Roland Pala, brother, ask lang po kay Brother Eli, sa pag-pinpoint niya sa political issues na korap at pinapangalanan. Ni Brother Eli? Wala na, patay na si Brother Eli. Baka noon pa yung napanood mo, patay na si Brother Eli. Medyo ilang taon na rin. After pandemya namatay si Brother Eli. Patay na siya. Okay naman, ayos yun. Korap pinapangalanan. Tangan ng tapang nga niya nun eh. Puta ako, hindi ko ginagawa yun eh. Picture Sige, daw. liga. Yun, thank you very much. Okay. Ingat sa biyahe. Thank you. Okay, yun. Wala na, patay na si Brother Eli. Okay yun. Alam mo, totoo, it doesn't matter na kung sino pa religious leader yan. Pagka religious leader, binabakbakan yung kung sino man ng corrupt sa gobyerno. Puta, good shit yun ha. Okay yun, ayos yun. Okay sa akin yun. Kahit si Manalo pa yan, bumibira ng gano'n, si Kibuloy pa yan. Kahit sino pa yun. Basta, sasabihin mong corrupt yung isang politiko, tapos may pruweba ka, good sa akin yun. Doesn't matter na kung sino ka pa religious leader. Sige, next question. Ay, may pinapakinggan pala ako tungkol dyan sa ganyan. Naririnig nyo si Eli, di ba? Si Eli. Baka Yung sa yun nga TikTok. yung Eli nga, yun yung tinutukoy niya. Brother Eli kasi sabi. Brother Eli. Hindi, Brother Eli, yun yung religious organization. Yung Eli lang,
Wala kasi nakasulad doon na brother Ellie lang. Ellie lang. Yung Ellie, yun yung bumabakbak sa mga korap na politiko. Ayos yun, dinimanda nga siya ng tangina, tigas nun, no? Dinimanda siya ng ng Manila. Manila City. Oh, City of, hindi ko nga alam kung City of Manila ba yung nagdemanda sa Manila kanya. City. Hindi ko alam kung Manila City yung nagdemanda sa kanya o specific na politiko yung nagdemanda sa kanya. Hindi ko alam kung sino nagdemanda talaga sa kanya specifically. Hindi niya rin kasi sinabi. Pero alam ko, dinimanda yun. Bakit siya demanda? Para mapatahimik. Alam niyo naman, parang wala naman kayong kumali-malik na nakahapon na lang. yan. Di ba? Master of puppets, no? Master of puppets. Eventually, ganun din mangyayari sa akin. Either madidemanda ako, makukulong ako, o mapapatay ako sa ginagawa ko. Bumibira ako sa mga siraulo sa social media. Siyempre, naapektuhan ko yung negosyo nila eh. Yung credibility nila, naapektuhan ko rin. So one of those days, alam ko talagang may bibira sa akin, may babanat sa akin. It doesn't matter na kung legal man yan o illegal. Alam kong isang araw may babanat sa akin. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Ria Sirk. Good Paano evening, ka makakapag-ipon para makapag-aral ka kung ikaw lang naman ang inaasahan ng pamilya? Bakit kasi umaasa sa'yo pamilya? Yun muna ang sagutin mo munang Wala na po tanong. tayong gulay tsaka kanin. Pero meron pa tayong karne. Abe, may trophy ka pandala. Ano yung tanong? Paano daw po makakapag-ipon para Pag ikaw yung inaasahan ng pamilya. Kung ikaw lang naman At tanong mo muna sarili mo kasi, bakit umaasa sa'yo pamilya mo? Kasi pag meron 18 anyos dyan, na hindi pa naman senior citizen, hindi dapat umaasa sa'yo yun. Maliban na lang, mongoloid sila o PWD sila. O may diferensya katawan nila. Pero wala naman diferensya katawan, lampas 18 anyos na, hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho. Taka na, ba't umaasa sa'yo yan? Palabasin mo ng bahay yan. Yun ang sagot ko ron, simple. Yun ang sagot ko ron. Ano, sinigang po siya. Sinigang na baka. Sinigang na baka. Asa na si Steve? Kumuha na ako, dinutusan mo dito. Nga pala. Sige. Okay lang, marami pa naman dadaan dyan mga. Oy, tingnan mo. Hello, cowboy ako. Sige, go. Next question. Ayan, saan daw po yan? Tanong ni Dakshi ng Bulacan. Dito to sa sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Kailangan kong sabihin yung Angono, Rizal kasi merong isa pang Mahabang Parang Barangay Hall, doon naman sa Binangonan Iba yung Binangonan. Malayo na masyado dito yun. Kalahating oras na biyahe mula doon papunta rito. Sige, next question. Tanong naman po ito ni L. Brandon, Idol, worth it pa ba magpulis ngayon? Kung yun ang pangarap mo, lahat naman ng pangarap mo worth it eh. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon puro pera pinag-uusapan pagdating sa pangarap eh. Hindi naman lahat ng tao pera ang gusto. May mga tao gusto ng recognition, may mga tao gusto lang talagang matupad yung gusto ng magulang nila. May mga tao naman, alam mo yun, because of multiple reasons. Hindi ko alam kung ano dahilan mo. Ikaw lang ang makakapagsabi ng kung sulit ba o hindi. Kasi tingnan mo, katulad sa akin, hindi naman pera ang dahilan kung bakit ako nagtitinda ng ganito sa kalsada eh. Na oo, nagkakaroon ng pera, pero hindi ito ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ko ginagawa to, kasi gusto kong makita ninyo kung paano gumawa ng pera Pilipinas sa malinis na paraan. Kasi ang dami na masyado sa social media manluloko ng kapwa-tao. Napakarami na sa social media manluloko ng kapwa-tao. Hindi ko nga alam kung si Bugoy, kung legit ba yung mga naririnig kong bali-balita na si Bugoy nagbebenta raw ng course na 9,000 pesos. Kayo na makakapagsabi, hindi ko alam kung legit yung kung legit yung balita na yon na nagbebenta siya ng course na 9,000 pesos. Pero meron ako nabalitaan na gano'n Meron ako nabalitaan na gano'n. Ingatan nyo sarili nyo sa social media, masyadong maraming manlulokong tao sa social media. Masyadong maraming manlulokong tao sa social media. Sige, next question. Tanong ni Idol, anong gagawin mo sa... Tanong ni R, Idol, anong gagawin mo sa mga bully? Ako hindi mo ko kayang bulihin. Masyadong mataba utak ko para bulihin mo ko. Hindi mo ko kayang bulihin. Testing mo akong bulihin. At tingnan mo, katulad nga lang yung mga bashers na tropa ni Bogoy, diba? Nakita niyo kung ano nangyayari kung paano nabubutata. Mismong boss nga nila, hindi po nga pala, kaya yung mga aso na lang ng mga nisisitawl eh. Ako personal, di mo ko kayang bulihin. Pag mataba utak mo, pag matalino ka, hindi na importante kung PWD ka, may diferensya katawan mo, senior citizen ka, o bata ka, it doesn't matter na. Pag mataba utak mo, walang kayang tumarantado sa'yo. Pag mataba utak mo, walang kayang tumarantado sa'yo. Sige, next question. Tanong naman po ito ni TBMC Mary Me. Nung nag-aaral ka po ba, Lods, honor student ka rin po ba? Isang beses lang ako napasama sa honor eh. Nung grade 6 ako. Third honor ako nun. Ang dahilan kasi yung crush ko kasi nun sobrang talino siya yung first honor. Yung crush ko nun, grade 6 ako nun. Yung crush ko nun, so tangin ng bobong bata ako. Hindi ko makakalimutan kung gaano ako bobong bata dati. Sobra. Yung crush ko nun, grade 6 ako. First
crush ko yun eh. First na crush ko yun. Pinakaunang beses ko nagkagusto sa babae nun eh. Grade 6 ako nun. Tangina, alam mo yung puta, sobrang laking impact sa akin ng babae na yun. Dahil sa sobrang talino niya, pumapasok ako ng maaga nun kahit tangina, sobrang tamad ko. Pumapasok ako ng maaga nun kasi mula kinder hanggang grade 5. Puwersahan talaga paggising sa akin eh. Puwersahan. As in, tangina, pag hindi talaga ako nagigising, binubuhusan talaga ako ng tubig ni Uncle. Tangina, di ko makakalimutan yun. Binubuhusan ako ng tubig para lang tumayo ako sa kama ko. Kasi, sige, papatayuin ako nang uli ako. Tapos bibit-bitin ako, babalik uli ako sa kama. Tangina, di ko nakakalimutan yun eh. Grade 6 ako, puta yun, yung pinakaunang beses nagkaroon talaga ako ng interest na mag-aral talaga ng gusto kasi sobrang talino talaga ng crush ko. Tapos tsaka ako na-realize, sapyo pala ako, nagkakagusto ako sa mga matatalinong babae. Sapyo pala ako. Wala akong malay nun, hindi ko alam. Until such time na yung mga nagugustuhan kong mga babae, wala akong pakialam sa itsura. Wala akong pakialam kung sexy yan, o mataba, o bla bla, etc. Wala akong pakialam eh. Ang pakialam ko, pag sobrang talino, tangina, ang hot sa akin ng sobrang talinong babae. Sobra. Yun talaga interest ko, yung mga matatalinong babae. Yun yung pinakaunang beses ko na nagkaroon din ng honor at the same time. Pero pagkatapos nun, wala, bagsak na uli ako. Takina, kinuha ko nga ng 5 taon yung kinuha ko nga ng 5 taon yung high school eh. Kasi nga, wala nagdadrop ako eh. Ano naman, sumasabit naman ang grade ko. 75, ganun, 78. May mga 80, ganun. May 90 ako, PE. Yun. Hindi ako katalino ng bata nung nag-aaral ako. Hindi ako katalino ng bata. Isa sa mga regrets ko yun nung kabataan ko. Well, ngayong matanda na ako, isa sa mga regrets ko yun. Sana mas tinalinuhan ko pa nung mga panahon ng kabataan ko. Sana mas malayo pa narating ko ngayon. Yun, next question. Tanong naman po ito ni Nathans. Boss, anong masasabi mo sa pakikisali ni Makagago sa ibang issue? Okay yun. Alam mo kung mapapansin mo kung paano bumira si Makagago Tinitignan ko yung style ni Makagago sa social media. Ang gawain niya, kain ka muna bago ka mag-take niyan. Ang gawain ni Makagago, yung brother, good evening. Ang mga binabanatan niya, yung mga kumikita sa panloloko ng kapwa, yun ang binabanatan niya. Tangina, binibirahan niya talaga ng gusto kasi binubugbugan, binabalugbugan, tangina, kinukutongan, puta. Lahat na ng term na magagamit mo, minumura, inuulul, lahat ng term na magagamit mo, yun ang ginagawa ni Makagago sa mga tao na nasa social media na nanloloko ng kapwa-tao. Alam mo, kailangan yung mga katulad niya sa social media. Oo, matabi lang bunganga. Oo, pwede mo sabihin puro low blows yung mga pinagsasabi niya. Pero alam mo, ang mga binabanatan niya, mga siraulong tao lang talaga. Hindi siya bumibira ng mga legit na mga tao. Narinig mo ba binanatan niya si RDR, si Kichingkitan? Diba? Hindi niya binabanatan yung mga ganun. Yung mga talagang totoong mga taong nagbibigay talaga ng value sa social media na hindi masyadong, alam mo, puro pera, greedy money, na halos walang kapalit yung greedy money nila. Si Bugoy nga, diba, sinabihan niya, paraan ng pagkita ni Bugoy, crying money daw Crying money. Paiyakan, puwersahan. Sinabihan niya yun crying money. Makakalimutan yung term na yun, crying money. Sa kanya ko alam ko yung crying money pero sa kanya naging remarkable yun. Tapos pinatungkol niya yung kay Bugoy. Malabong banatan ako nun, imposibleng banatan ako nun. Wala naman akong kinikita rito sa social media Tangina, hindi naman ako interesado sa pera niyo Kung napapansin nyo, hindi ako interesado sa pera nyo. Gumawa ako ng event 1 beses. Tapos nagpabayad. Ang dahilan nun, kasi yung mga tao nagre-request nun. Sila nagre-request nun Gusto daw matuto ng public speaking galing sa akin. Syempre, gagastos ako para sa tawag dito? Sa resort, sa pagkain, sa ganito, sa bla bla, etc. Di nagpabayad ako. Tingnan mo, pagkatapos nun, di na nasundan. Marami pa rin mga gusto. Pero mas interesado kasi ako sa taong bayan Mas interesado akong kayo mismo yung kumita. Gusto ko namang matikman ninyo kung ano pakiramdam ng sobrang daming pera. Thank you Gusto ko matikman ninyo kung ano pakiramdam ng sobrang daming pera na kayo mismo ang gumawa. Na hindi nyo na pwedeng i-credit sa akin kasi kayo mismo yung nagsipag. Narinig nyo lang. Nahagingan lang ng tenga ninyo. Sinabi ni Chester, kailangan tabaan ng utak, kailangan trumabaho ng gusto, kailangan mag-ipon ng pera para makaabot sa 1 milyon piso. Nahagingan lang ng tenga nyo yun. Tapos in-execute nyo, hindi nyo pwede i-credit sa akin yun dahil kayo trumabaho nun Kayo trumabaho nun sa mga sarili ninyo. Maaari sa akin lang kayo nagkaroon ng inspirasyon. Pero kayo mismo trumabaho nun sa sarili ninyo. Hindi ko kayo pinayaman.
Nakarinig lang kayo ng mga bagay-bagay sa akin. Ganun lang yun, hanggang dun lang yun. Ang importante sa akin, kayo. Hindi na importante sa akin yung sarili ko. Tangina, kahit nga patayin ako, okay lang sa akin eh. Hindi nyo napapansin? Alang-alang sa inyo. Alang-alang na matuto kayo Pilipinas. Kahit buhay ko, itataya ko para sa inyo. Ganun ko kamahal ang Pilipinas. Ganun ko kamahal yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Sana tanggapin ako. Sige, next question. Ayun, nawala na. Hoy, salamat brother ah. May nagbigay ng pagkain. Ayan, sabi ni Mary Grace, paano mo na-handle yung mga nakasama mo sa buhay na isang linggo ang trabaho, isang taon ng pahinga? Butang ino. Mga tamad. Paano mo daw ina-handle yun? Simple. Pag ako boss nila, tanggal yun. Ganun ka simple. Kung ako boss ng mga putang inang tamad, tanggal yun. Kung hindi ako ang boss ng mga tamad, magpapalakas ako sa boss ko para tanggal pa rin yun. Sisip-sip ako sa boss ko para tanggal yung putang ina. Sabi mo, sip-sip ka pala. Oh, tangina mo, sip-sip talaga ako, gago. Kasi pag tropa mo yung boss mo, lahat ng privilege makukuha mo. Ganun ka simple yun. Okay, next question. Tanong naman po ito ni Random. Yung capital mo na 50K, ilang buwan po nabalik? Wala pa, hindi pa bumabalik. Wala pa. Wala pa isang buwan to eh. Wala pa isang buwan to. Ginagawa ko, wala pa. Pakinang gabi na ba natin yun? 16 na po. 16. So 16 nights pa rin kaming in operation. Mga 2 buwan ito na mula na nagsimula. 2 buwan na siguro o isang mahigit. Pa 2 buwan. Pero hindi pa nababalik. Pag nakita mo yung pera, siguro mga nasa ano pa lang to, less than 20k. Mababa pa lang. Kagabi nga, nagbilang kami. Kanina pa lang, bilang tayo, di ba? Magkano? 10,000? 10,000 pa lang yung pera. So sa 50 mil, mahigit kalating buwan na kami, babalik pa lang 10,000. Ito talaga yung totoong negosyo. Tangina, ito talaga yung totoong hanap buhay. Mano-mano. Hindi ganun kabilis bumalik ang pera. Ito talaga yung totoo. Although hindi totoong negosyo ito. Hindi totoong negosyo. Technically, lalaro lang naman ako eh. Charity ko lang to sa mga tao eh, di ba? Gumastos ako ng totoong pera, kumikita rin ako ng totoong pera, pero hindi ito ang hanap buhay ko. Hindi ko naman kailangan yung barya-barya rito eh. Tangina, okay na ako sa buhay ko. Maligaya ako sa lahat na meron ako. Maligaya din ako sa lahat ng wala ko eh. Marunong ako makontento sa buhay. Hindi ako kasing greedy ng mga tao sa social media na kailangan pa ng sports car, sports bike, kailangan pa ng mga Rolex. Po, kailangan yung greedy ang mga putang ina. Kaya lang naman diretsahan, puta, karamihan naman dyan sa mga nagsisibili ng mga ganyan, puta. Lalo na yung mga influencer na nagsisibili ng ganyan. Ang dahil lang naman kung ba't sila bumibili ng ganyan, puta, para i-flash-flash sa social media. Huwag ako, Fabians. Huwag ako. Tangina, tagal ko ng buhay, hindi nyo na ako mauuto ng mga putang inang Rolex nyo. Iba pa nga dyan, peke eh. Kilala ko yung mga nagsusuot ng mga peking Rolex, kilala ko. Tangina, kakadiri kayo. Social climber, mga putang ina. Social climber, mga putang ina. Rolex, so putang ina mo, kulay green. Sobrang rare nun. Kahit may pera ka, tangina, ang hirap bumili ng ganun. Mas malamang na peke yun kasi basta na lang lumitaw sa kamay mo, sa wrist mo yung Rolex na ganun. Hindi mo pinakita ko sa mo binili. Tangina mo, wag ako gago, sobrang yabang mo. Lahat ng konting kibot mo, social media ka, ulul. Wag ako. Karamihan sa inyong mga nagsusuot ng peke dyan sa social media. Pukin ang ano nyo, peke yung mga Rolex nyo, mga gago kayo. Tangina, panluloko lang na kasi ng kapwa yung alam ninyo eh. Panluloko lang ng kapwa alam ninyo. Ang alam nyo lang, hype. Yun lang alam nyo. Wala kayong ibang alam bukod sa hype, mga ulul. Wala kayong ibang alam bukod sa hype. Hype lang ang kaya nyong gawin. Pero kung uungkatin talaga taba ng utak ninyo, wala kayong kataba-taba ng utak, mga ulul. Ang kaya nyo lang gawin, mang hype ng tao. Magyabang. Yun lang ang kaya nyong gawin. Mga ulul ang puta. Dami dyan, networker. Prove me wrong. Next question. Tanong naman po ni MRC, ano pong magandang sagot sa taong nakabuntis pero di pinananagutan yung nabuntis? Di na. Hindi mo kailangan na magandang sagot para doon. In the first place, nagtatago yan eh. Mahirap maghabol. Gusto mo, demanda mo na lang, ganun, kung yun ang trip mo. Pwede may demanda. Pero mas madali pang gumawa ng bagong pera kaysa maghabol sa taong ayaw. Ayaw magbigay. Sakit lang ulo mo dyan. Buhayin mo lang sa sarili mo yung anak mo. Alam mo, tangina, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako pwede sa politika eh. Hindi ako pwede sa politika. Pag ako talaga naging politiko, tapos gagawa akong batas,
Yung mga lalaking ayaw panindigan yung anak nila, kahit may pruweba naman talagang anak talaga nila yun, naka-DNA test pa, tangin naman, papaputol ko talaga titi yung mga puki ng ina nyo. Paputol ko titi nyo, mga gago. Hindi nyo ako pwede iboto sa politika, maraming titi ang mapuputol. Ulul lang puta. Kaya ang ina mo, bubuntis-buntis ka, ayaw mo pala. Hindi mo pala kaya panindigan. Next question. Tanong naman po ito ni how? Boss pangarap o yung bagay na nakapagbigay ng pera sa'yo at sa pamilya mo? Wala ba na ako dyan? Armas. Ito. No. Okay lang, dito lang yan. Wala mawawala rito. Nasa malayo na pala mga kami. Malayo pa namin. Ha? Dito, may gasolina dito. Diretso lang kayo dyan, 24 hours yan. Malapit lang, mga dalawa, 3 kanto lang layo. Ingat kasi ba, ha? Gayo. Salamat, ha? Ingat kayo, bye-bye. Okay. Ayun, tanong nga ni How, boss, yung, anong pipiliin mo, pangarap o yung bagay na nakapagbigay sa'yo ng pera at sa pamilya mo? Ako, mahirap yan. Hirap nun, ah. Kasi, ang trouble mo kasi dyan, pag kami anak ka, eh. Hindi na mahirap, eh. You can have that delusion na, oh, hindi, unahin mo pangarap mo. Ba? You can have that delusion, eh. Pero paano kung halimbawa, to, pinaka-common to, bawa, musikero. Pangarap mo maging sikat na musician. Ang problema mo, hindi ka masyadong magaling. Yun, trouble. Ha? Tapos ito pa mabigat. You have bills to pay. So meron kang ngayong anak na pinapagatas. Hindi kasi madalas kasi sa mga lalaki yung ano eh. Oo nga no, tangina trouble yun ano. Trouble yun. Kung alimbawa ako eto kasi one way or the other it may work or one way or the other it may not work. Ba? Ako gagawin ko pag sasabayin ko. Paano pag sasabayin? Tama. Turuan ko kaya Pilipinas to. Ito gumana sa akin to. Personal gumana sa akin to. Pakinggan nyo ako. Meron ako ikikwento sa inyo. Ito mismo kwento ko. Alam ito ng mga nakakita. Marami akong saksi dito. Maraming saksi ito. Tangin na magkikwento ako. Pakinggan nyo to. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Type yes. Tungkol nito sa kung ano pipiliin mo between pangarap mo at saka yung trabahong nabibigay sa'yo ng malaking kita. Type yes kung nakikinig ka. May kikwento ako sa inyo. Ito personal kong experience. Napakabihira ako magbigay ng personal na experience. Napakabihira. Sobrang bihira ako magbigay ng personal na experience. Kasi halos wala akong nilalabas tungkol sa sarili ko eh. Ito personal na experience ko. At alam ito ng mga taong nakasama ko. Marami akong saksi rito. Marami ng saksi ito. Kaya kong ilitaw yung mga saksi na yun. Ito. Noong nasa call center pa ako, ay hindi pala call center yung BPO. Background checking company kasi yun yung BPO. Pero parang call center din kasi tumatanggap din ng tawag eh. Parang call center din. Background checking company. Habang bumibiro kami sa gabi, na nagmamaneho ako ng hanap buhay ng iba, kaya ako sabihin ko ng posisyon ko. Habang bumabanat kami sa gabi, kasi international company yun eh, na nagmamaneho ako ng hanap buhay ng iba, brother, makikisuyo ako nun. Tissue. Thank you. Payan tubig din. Isinasabay ko sa umaga yung pagpe-pedicab. It was a very long time ago. Tagal na nun. Tangan ko mga kalimutan yun. Dahil lang sa kagustuhan ko, kasi trouble ako nun eh. Nakakatapos lang ng nasty breakup. Laglagan to ka ako. Naubos pera ko dun eh. Pati bahay, nawala. Pati kotse, nawala.
kung makakalimutan yun. Lagalagan to ka ako. Ngayon, para makabalik uli, na maituring ko ulit ang sarili kong mayaman. Na mas malaki yung kinikita ko kaysa sa ginagastos ko. Kasi mababa lang talaga operating expense ko personal. Pero, habang sa gabi, bumabakbak ako doon sa BPO, sa umaga, nagpe-pedicab ako. Hindi ako nahihiya. Kahit mangitim ako, hindi ako nahihiya. Tapos, dumating na sa punto na nakabili ako ng isang pedicab. Kasi mahal yung isang pedicab, 10,000 yun eh. Meron kasing nirehistro sa munisipyo. Tapos, nung nakabili ako ng isa, yung iba naman na gustong magbenta, may mataas na presyo. Dumarating na sa puntong nasa 11,000 na, ganun, 12,000, minsan 15,000. Kasi sobrang limited lang nung supply na yun eh. 44 units lang yun eh. 58 units lang lahat. 60, pero merong dalawang hindi operational. 60 units lang lahat nung mga pedicab. Tapos, bumili pa ako ng isa pa. Yung susunod na binili ko, 10,000 pa din. Kasi natawaran ko. Susunod na binili ko, 11. Susunod na binili ko, 12. Tapos yung susunod na binili ko, 12 uli. Tapos yung susunod na binili ko, 10,000. Naalala ko yung detalye nun eh. Tapos yung susunod na binili ko, because of limited supply, 15,000. Kumagat na ako, 15,000. Tapos pinapamaneho ko na ngayon sa iba. So nagkaroon ako ng isang fleet ng mga pedicab nun, 18 units yung sa akin. Hanggang sa natalangka ako ng homeowners association kasi nakatira kami sa labas nung sa labas nung subdivision eh. Yung pedicab din pumapasok sa loob ng subdivision, yun yung sumusuyod ngayon para ihatid yung mga taong taga-loob ng subdivision na walang kotse at wala ring motor. Yun yung sumusuyod eh. Ngayon, na-realize ko noon, sa mga pinakamalalaking realization ko noon, yung pwede ka palang matulog ng 8 oras, tapos pwede kang magtrabaho ng, palagay mo na, 10 oras. 10. Kasi commute pa eh, diba? So, di kalating oras papunta, kalating oras pabalik. Tapos, meron ka pang 1 oras na unpaid na lunch. Tapos, ito pa, meron kang 6 na oras para trabahuin ang pangarap mo. Kasi lahat ng waking hours ko nun, bukod sa pagtatrabaho, inilalaan ko sa pag-aasikaso ng mga pedicab eh. Ako mismo, personal, bumili ko ng welding machine. Ako mismo nagwe-welding. Bumili ko ng grinder. Ako mismo nagpuputol ng bakal. Ako rin yung nagtatanggal ng mga kalawang. Ako yung nagpipintura. Tapos ako rin yung naglalagay ng trapal. Tapos ako rin yung nagtatahi ng trapal. Ako lahat yung bumibira sa lahat ng mga pedicab ko. Tapos dumating sa panahon na bumibili na ako ng gulong. Tapos bumibili na ako ng interior. Bumibili na ako ng tawag nila sa gitna. Sa gulong, di ba? Yung ehe, kung tawagin nila. Alam mo yung ehe, di ba? Alam mo yun, di ba? Yung nasa gitna ng gulong. Yun, yung ehe. Yung mga bearing, yung pedal, yung upuan. Ako na bumibili nung lahat ng mga pyesa. Tapos dumating na sa punto na nagsusupply na rin ako kahit dun sa pilahan. Pag halimbawa, gusto nila magandang upuan, meron ako mga magandang upuan. Kasi yung mga upuan nila, kadalasan, tagpi-tagpi lang kasi pedicab lang naman yun eh. Kung gusto nila magandang upuan, bili sila sa akin, 350. Ganun. So, di ko makakalimutan yun na ang pangarap ko lang kasi noon, ang gusto ko lang, dumami pera. Tinatrabaho ko yung pangarap ko nun eh. So kahit nagtatrabaho ako sa gabi, wala naman kasing overtime, hindi na kami entitled dun eh, sa overtime eh. So tumatrabaho ako sa gabi, tapos tumatrabaho pa ako sa umaga ng pedicab. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos kapag halimbawa, yung mga pedicab nila may basag na bakal. Kasi yung mga bakal nun, napuputol kung tawagin. Pero technically, nababasag yun eh. Kasi malambot masyado yung bakal. May mga pagkakataon pa nga, 2-3 putol eh. So di ako na nagwe-welding nun, tapos binabayaran nila ako. Ako nagwe-welding nun. Mano-mano talaga yung trabaho. So, pambalugbugan talaga ang katawan ko. Pambalugbugan ang katawan ko. Good evening, everybody! Ayun. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko noon, hindi ko talaga makakalimutan. Kaya mong trabahuhin yung pangarap mo. Kahit tumatrabaho ka nung pambayad ng renta, ng ilaw, ng tubig, panggatas ng bata, meron ka pa rin konting oras para trabahuhin yung pangarap mo. Meron ka pa rin konting oras para trabahuhin yung pangarap mo. Kahit 1 oras, kahit 2 oras lang. May online naman na ngayon eh.
Kung di mo kayang mamano-mano, magbebenta sa mga tao, di mag-live selling ka. Tapos pa-deliver mo na lang. Diba? Kaya mong trabahuin yung pangarap mo. Kaya mo yun. Ma-manage mo lang ang oras mo. Yun ang pinakamabigat na parte, yung mag-manage ng oras. So kung tatanungin mo ako between pangarap at saka yung trabaho na nagbabayad ng mahal, kung hindi mo naman kailangan mag-abroad, kung dito ka lang sa Pilipinas, I will say pagsasabayin ko yung dalawa, tapos time management ko na lang. Yun ang sagot ko ron. Sensible, no? Sensible. Okay, next question. Or na? Ha? Last question ka na. Last question. Sige, go. Last question. Medyo magandang tanong. Maganda tong isa, oh. Okay ba yung negosyo na marami kang kaparehas? Kumanap ka ng isang tanong dyan, sabang sinasagot ko to. Okay naman yung negosyo na marami kang kaparehas, pero dapat ikaw ang pinakamagaling. Okay naman yun, kasi tingnan mo, halimbawa, usaping fast food. Sobrang dami naman ng fast food, maraming kaparehas ng fast food. Minsan nga, tabi-tabi pa sila. Magkakatabi yung McDonald's, Jollibee, Chowking, diba? Magkakatabi. Pagka nagpunta ka sa, expressway, yung mga stop, yung mga gas station, doon sa extra of the expressway, tabi-tabi doon, Henlin, yung, tawag ito? Yung, bira makikita ng 7-Eleven doon eh. Madalas, yung, nakalimutan ko, anong pangalan ng convenience store na yun? Pero technically, may fast food din sila sa loob, makaka-order ka ng biglaan, mabilis ang pagkain. Parang select, ganun. Tapos may Henlin, tapos may Jollibee, tapos may McDo, tapos may Kenny Rogers. Technically, tabi-tabi pa rin naman yung mga yun eh. So isipin mo yung konsepto na barbecue to, barbecue to, barbecue to, barbecue to, barbecue kayong lahat. Ganun yung konsepto nun eh. Lahat sila for fast food eh. Magkakaiba nga lang. Diba? Tanga na bobo talaga. May nasingit na bobo, sabi hambog daw. Ano ibig sabihin ng hambog, Totomak? Huwag kayong gagamit ng salitang alam nyong hindi lalapat sa akin. Ayun na. Ano ibig sabihin ng hambog? Okay. Mga taon to, ang hilig gumamit ng mga salitang hindi nila naintindihan. Pag sobrang bobo mo talaga, hanggang 1 word, 2 words lang. Mahaba na 3 salita. Bobo ka. 2 lang yun eh. Hambog ka. Mahaba na 3 salita. Pag sobrang bobo talaga, wala talaga laman ng utak. Madali sa kanila yung mag-construct na lang ng ganun. 2 salita, pagtatabihin lang nila. Yung panlalait nila sa'yo, at saka yung ikaw, pertaining to you. Bobo ka. Ulul ka. Gago ka. Wala, ganun lang. Ganun ka bobo, ganun ka limited yung vocabulary nila. Ganun ka limited yung sentence construction nila na hindi man lang sila makapag-construct ng isang maayos na constructive criticism. Ang meron lang sa kanila, hanggang doon lang sila dun sa destructive criticism that reflects them, their low level of intellect. Sobrang baba ng puki ng inang IQ mo, hindi mo man lang kayang mag-construct ng sentence. Mahina ulo eh. Okay, next question. Ito sir, tanong naman po ito ni user, basta user ang haba ng pangalan. Good morning boss, pasagot naman po. Paano po ma-recover yung mga taon at panahon at oras na mga sinayang mo o sinayang Hindi mo na ma-recover yun. Wala nang pag-asa ma-recover mo ba yun? Hindi ka naman makakabalik sa nakaraan. Babalik ako sa 1999. Hindi mo na ma-recover yun. Magagawa mo na lang. Mula ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Yun lang kaya mong gawin. Mula ngayon, ayusin mo ang sarili mo. Kasi ako naman, marami rin naman akong ganun. Although wala akong regrets. Pero merong mga bagay na it could have been better kung ganito, kung ganyan, ganun. Mga waste thoughts ba? Paminsan-minsan, diba? Paminsan-minsan maisip mo, mali ako sa ganun. Mas maganda sana ganito yung ginawa ko. Pero obvious naman, di mo naman nakababalikan yung mga panahon na nagdaan, diba? Pag i-swipe mo yung mukha ng aso. Ay, sorry. Ayusin mo, kill. Pag hindi mo na-swipe yan, i-end yung live niyan. Pero kasi sa TikTok, yung sa-swipe mo na ganun. Tapos pag hindi sumakto, papaulit sa'yo. Tapos pag parang 3 beses mo yatang hindi nasaktoan yun, i-end yung live mo sa TikTok. Ayun, hindi mo na mababalikan lahat ng mga bagay na nakaraan. Lahat ng mga nakaraan, do away with the past. Patawarin mo na sarili mo sa lahat ng oras na sinayang mo. Patawarin mo na ang sarili mo sa lahat ng oras na sinayang mo, sa lahat ng nagdaang panahon na mali ang decision mo, na mali ang ginawa mo, it could have been better kung ganito, bla bla, etc. Patawarin mo na sarili mo. Ang magagawa mo na lang, trabahuhin mo yung sarili mo ngayon para magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Hindi lang para sa sarili mo, para sa anak mo, para sa community mo, at para sa bansa. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.